What's up guys? Welcome to day 2 ng aking vlogging journey. Dahil bago pa lang ang channel natin, gusto ko munang mag-share ng mga random pero sobrang astig na impormasyon na paniguradong lalakihan nyo ng mata. So let's go! May tatanungin ako sa inyo. Naniniwala ba kayo sa mga superhero na tulad ni Deadpool o Wolverine o mga alien na sci-fi movies? Akala natin na comics lang yun. Pero alam nyo ba na may hayop na sa totoong buhay na may taglay na actual superpowers at hindi ko to iniimbento? Today, hihimayin natin ang top 3 na pinaka-weird at pinaka-astig na hayop sa mundo na may superpowers na hindi nyo nakikita araw-araw. Baka nga ngayon nyo lang maririnig ang mga ito. Kaya ihanda nyo na ang utak nyo para ma-mind-blowing. Let's go! Umpisahan natin sa number 1, ang axolotl. Ito siya. Kulay pink siya. Mukha siyang palagi nakangiti. At sikat na sikat to sa mga gamers ngayon. Dahil sa Minecraft, dahil sa Roblox, o mga iba pang games na kasama yung axolotl. Ang axolotl ay isang uri ng salamander na matatagpuan lang sa mga lawa ng Mexico. Pero ang superpower niya, kaya nito mag-regenerate ng kahit anong parte ng katawan niya. Seryoso guys, kahit maputulan siya ng kamay, buntot o even na mga paa niya, magre-regenerate yan. Ibig sabihin, tumutubo ulit siya. Hindi siya napuputulan siya pero bumabalik. Narinig niyo 'yun? Ayun. Hindi siya mamamatay, lalapitan lang niya yan at paglipas ng ilang linggo, tutubo ulit na parang bago na walang kahit anong peklat. Pero para siyang Deadpool sa totoong buhay kasi like, kapag napuputulan o nababaril si Deadpool, bumabalik at bumabalik rin yun. Parang walang nangyari, 'di ba? Parang superhero. Fun fact, wala silang totoong matatalas na ngipin. Kaya kapag kumakain sila, ang ginagawa nilang ay higupin lang nila ang pagkain parang vacuum. Alam mo yon kapag naglilinis yung mga parents nyo, kung naglilinis yung nanay nyo, binavacuum na lang at hinihigop yung mga kalat, di ba? Pero yung malungkot na bahagi, sobrang sensitive nila sa init. Kaya kailangan laging malamig ang tubig nila. Kaya lang, endangered na sila sa wild ngayon dahil nasisira ng mga lawa sa Mexico. Kung akala nyo matindi na ang axolotl, mas lalo kayong magugulat sa number 2, ang tardigrade. O mas kilalang tawag na water bear. Guys, hindi nyo ito makikita sa daan kasi sobrang liit niya. Microscopic siya. Sabihin, kaya mo lang siya makita gamit ang microscope. Kailangan ng microscope para makita to kasi sobra o napakaliit niya talaga. Pero ang superpower ng nilalang to ay literal na immortal siya. Ibig sabihin, hindi siya kayang patayin. Ito siya. Kaya niyang mabuhay sa space. Noong 2007, nagpadala ang mga scientists ng tardigrade sa outer space. Walang oxygen, sobrang lamig, at sobrang grabe ang radiation. Pagbalik sa mundo, buhay pa rin sila. Diba? Kaya mo yon? Alam ko, hindi mo kaya. Extreme temperatures. Kaya nilang mabuhay sa kumukulong tubig na may init na up to 150 Celsius. At kaya rin nila sa sobrang lamig na negative 200 Celsius. Paano nila nagagawa yun? Pag wala silang tubig o pagkain, pinapatuyo nila ang sarili nila ang katawan at papasok sila sa state na tawagin ay cryptobiosis. Magiging parang salamin ang cells nila at hinto ang buhay nila ng ilang dekada. Kapag nabasa ulit sila ng tubig, boom! Nabubuhay sila ulit na parang walang nangyari. Grabe, di ba? Alien na ata to. Ikaw ba? Ang huli sa listahan natin ang lyrebird mula sa Australia. Akala nyo ba ang loro o parrot lang ang marunong manggaya ng tunog? Sus, basic. Ang lyrebird ang tinaguriang ultimate sound mimic ng planetang Earth.
Ang superpower niya, kaya niyang gayahin kahit anong tunog na marinig niya sa paligid. Kunwari, sakyan or mga tunog ng mga iba't ibang mga animal. Hindi lang basta tunog ng ibon na kaya niyang gawin. Kaya niyang gawin na eksakto ng tunog ng chainsaw. O, di ba? Hirap nun. Chainsaw, gumagawa sa construction. Kaya niya yung gawin. Fire alarm, o mga busina ng mga kotse. Grabe. At pag-iyak ng sanggol, kaya niya rin gawin yun. Kaya kapag may narinig ka, sagot ka na. Kapag narinig mo siya sa gubat, akakalain mong may construction site sa tabi mo. Pero sa totoo, ang ibon na to ang gumagawa nun para mag-impress sa mga chicks na ibon. Nag-i-impress siya sa mga iba't ibang mga klase ng ibon na, kunwari, babae o lalaki. Basta kung sa ibang gender. Oh, diba? Mula sa axolotl na may healing power or regeneration. Sa tardigrade na hindi mamatay-matay, mga immortal. Hanggang sa ibon na daig ang sound system. Grabe ang likha ng kalikasan. Mas matindi pa sila sa mga napapanood natin na Marvel or DC. Kita mo yun? May mga superhero sa Marvel o DC na pinapanood natin. Pero meron din palang ganito sa totoong buhay. Kung nanliwanagan tayo, nabilib o naaliw sa day 2 vlog natin, pa-comment naman sa ibaba kung anong sa tatlong hayop na iyong nagustuhan. Siyempre, ibang mga power yan. Regeneration, paggaya ng tunog, at healing power. Comment down below kung ano yung gusto nyong superpower na maingganyo kayo. At i-comment nyo rin kung anong mga gusto nyong i-topic natin sa day 3 sa pagbabloging. Pwede natin pag-usapan ng mga weird na mga prutas, misteryosong mga lugar, o kahit anong trip nyo. Huwag nyo rin kakalimutan na mag-like sa video na to, mag-subscribe, para sabay-sabay nyong makita at malaman yung next na mga video na i-upload ko. So, ito lang naman yung aking day 2. Maraming salamat at see you tomorrow. Bye-bye. Bye guys.